At least inaamin ng presidente na may problema, no? Talagang may problema at he's part of that problem. He's the biggest problem actually. At yun na mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito po napakatinding birada po ni Sir Jason sa dito nga po kay Marcos Jr. mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan bukod sa inamin na nga daw po ni Pangulong Bongbong Marcos na meron po talagang problema sa kanyang gobyerno, itinukoy pa po ni Sir Jason na si Marcos Jr. ang pinaka-problema ng ating bansa mga kabayan. Mantakin mo, tama lang ba? Humihingi po siya ng reconciliation sa mga Duterte. Sa kanya naman po nang galing yun Hindi naman sa mga Duterte. Tapos sasabihin niya, dapat daw walang negosasyon. May ganun po ba mga kabayan? Halimbawa po, nag-away kayo ng misis nyo. Kasi nahuli ka na ng babae. Tapos sasabihin mo, bati na lang tayo. May ganun ba? Siyempre, negotiation yan sa inyo ng magkasawa siyempre sasabihin mo, hindi na mauulit yun, di ba? May negotiation yun para ma-reconcile kayo mag-asawa. Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo na, di, kalimutan mo na yun. Bati na tayo. May ganun ba? Makikipag-reconcile ka kasi may nagawa kang mali Ano yung mali mo? Pinadala mo sa ICC si Pangulong Duterte. Tapos sasabihin mo, mag-reconcile na kayo, kalimutan na lang lahat, happy-happy na lang. May ganun ba? Lumalabas talaga, naengot talaga tong Pangulo natin mga kabayan Tama po si Sir Jason tamang-tama po na, di ba? Siya talaga ang pinakamalaking problema ng ating bansa. Ito, panuorin niyo po yung ulat dyan ni Sir Jason Sir Jay, pasok po. Nagiging consistent na inconsistent ang mga pahayag po ni BBM kasi nung una sa kanyang interview doon sa isang podcast, tila inaamin niya doon na meron talagang problema, lalo na yung pagpaparamdam sa publiko sa serbisyo ng taong bayan, kasama na rin dyan yung sa peace and order. Tapos meron ding isang panayam kay Junvic Remulla na inaamin niya na hindi pwedeng sa record lang, sa talaan lang ng PNP mababa. Dapat tagos ito, ramdam ito ng taong bayan. Tapos sa recent naman na interview sa kanya sa media, itong si BBM ay pinagmamalaki muli yung pagbaba di umano ng krimen batay sa datos po ng pambansang pulisya. Nabanggit mo nga na sampal sa kanila yung inilabas na travel advisory ng Estados Unidos sa pagpapaalala sa kanilang mga citizen na mag-ingat dahil maliban dito sa kidnapping, marami ding mga issue ng nakawan, holdapan at kung ano-ano pang mga krimeng nagaganap po sa bansa. Ito po ay BFF ng Pilipinas at may ironclad na commitment sa Pilipinas. Bakit kaya hindi nila ito impaimbestigan at sabihan na, fake news yung pinapakalat ninyo US? Alam mo, to the credit of Mr. Remulla, Governor Remulla, dati siyang gobernador Alam mo, pag dati kang LGU executive, alam mo kung talagang anong nangyayari on the grounds. And alam niya, umuwi yan sa Cavite, nandun yung anak niya, nandun yung mga kapatid niya, and he knows what is going on on the grounds na hindi pwedeng pagtakpan ng paper report, ng paper survey or study that crime is down, in likewise manner, natutuwa ako dahil at least inaamin ng presidente na may problema, talagang may problema at he's part of that problem. He's the biggest problem actually ng tao kasi walang ibang barometer diyan kasi na masasabi natin except for the actual study made by Pulse Asia where the net trust rating of the president is -10. Malaking problema yun. Now, if the president accept that as a problem and is willing to solve that problem, then good for the country. But the problem is he? Ano ang kanyang balak gawin? Ano ang kanyang steps na gustong gawin? Ito bang pag-appoint pagpo-promote kay Torre ay isang tamang direksyon, a step in the right direction, or it might just exacerbate the situation when people have no trust in the very person he is appointing to lead somebody
to head the peace and order campaign in the country, no? Kasi if you remember, nung may isang police general na nag-retire, kamakailan lang ang nagsabi, puro politika ang inatupag ng mga leadership sa PNP na biglang lumalala na, harap-harapan na ngayon. Lumalabas na sa kalye yung mga NPA, yung mga terorista na talagang naghahamon na at na dati-dati ay anong tawag nito, naghihinalo na, ngayon ay nabuhayan pa uli, no? So ito yung mga bagay na dapat tingnan, no? Kasi hindi naman maglalabas, no, ang isang embahada o gobyerno, foreign government, ng travel advisory, especially extreme dangerous travel advisory sa kanyang mga nationals, unless nakita nila na meron talagang danger para sa kanilang mamamayan na magtungo o naririto na sa bansang Pilipinas, Admar. Opo, dito naman tayo sa nabanggit mo na una kanina, itong reconciliation. Ayaw niya ng reconciliation na may tawag nito, may kondisyon. Ano pong masasabi niyo po? Dito siya yung nagbukas dun sa usapin patungkol sa reconciliation, pero para sa kanya, parang gusto niya, ano na lang, forgive and forget. Alam mo, ang problema siya ang humingi. Siya ang nagbanggit, no? Wala namang, it never came from the other parties, no? Hindi naman si Inday Sara, si Vice President Duterte ang nagsabi niyan, hindi rin naman ang kampo ni former President Duterte ang nagsabi na they want to reconcile with the Marcoses, no? Siya ang nagbukas sa isang tanong, no? Sa possibility, dahil ang sabi niya, di ba sabi niya, ayaw niya ng may kaaway, ayaw niya ng may kaalitan, no? Gusto niya yung bang happy-happy lang, di ba? Party-party, happy-happy lang, no? So, nung sinabi niyang, nung narinig ko na sabi niya, hindi, makikipag-reconcile ako pero wag kayong magbigay ng kondisyon. Siyempre, ikaw ang humingi ng reconciliation eh. Yung other party will give the condition. Walang reconciliation na walang kondisyon anywhere in the world, no? Wala namang ganun eh. Wag na tayong lumayo kahit na sa away na lang na magkasintahan at magsyota o mag-asawa. Palaging may kondisyon yan pag nagre-reconcile. O wag mo nang ulitin ha, okay na ako sa iyo. Iba palaging ganun eh. Hindi naman pwede yung sige na, patawarin mo na ako. Kalimutan mo na yun. Wala ka na maraming sinasabi. Hindi mo pwede yun. Magagalit lalo yung asawa mo niyan o girlfriend mo, di ba? O yung mister mo. Di ba? Nangalunya ka pagkatapos sasabihin mo wala nang kondisyon. Ganun yun eh. Opo. Dito naman po sa naging pahayag din ni Pangulong Marcos Jr. na parang hindi siya naniniwala doon sa mga survey kung saan mababa yung grado niya. Tingnan daw sa ibang survey. Anong masasabi mo naman dito? Dahil ito, sentimiento ng taong bayan at kung pagbabatayan natin ng mga survey, maliban doon sa pagbibigay ng grado sa mga opisyal ng gobyerno, nandun din yung survey kung ano yung pinakapangunahin nila na pangangailangan at laging naunguna, pagkontrol sa presyo ng bilihin, kahirapan, peace and order, trabaho. Nagtutugma ito doon sa mga gradong ibinibigay. Noong sa unang interview, kanyang inamin na kailangan na talagang maiparamdam sa taong bayan. Tapos, biglang pihit na naman dito sa panibago niyang naging pahayag, Manong Jay. Alam mo, yan ang problema ng presidente natin, no? Meron siyang acceptance pero mas grabe yung denial niya. You cannot solve the problem pag wala kang acceptance na may problema. Kasi kapareho niyan. Simple lang naman. Gusto niya you want to test the water, Mr. President, where the public trust you. Pumunta ka sa palengke. Yung less anong tawag ito, walang gimmick. Yung ocular ka lang bigla, no? Walang announcement. Makikita mo kung mahal ka ng tao eh.
Yun na lang, dito na lang example, pag pinalabas nyo, alam ko, we have some video. Pupunta siya nung campaign period. Alam mo kung mahal ka ng tao eh. Pagdating mo ran, para kang rockstar. Talagang tao sa'yo, di magkamayaw. O pupunta siya, anong ginagawa nung alyansa? Gagawa sila ng job fair. Mamimigay sila, magpe-pay out sila ng AKAP at iba pang ayuda just to gather the people. Pagkatapos sasara yung gate, parang sa ganun hindi makaalis para pagdating ng presidente marami pang tao. Isa pang example, yun na lang sinisigaw yung pangalan mo. Pero ano ang sigaw ng tao? Yung BBM tapos walang gustong sumigaw. Tapos kung may sisigaw man, Duterte sinisigaw. Alam mo, if you are in denial, you cannot solve the problem. No? Walang pinagkalayo yan sa adik eh. Na sinabi, nak, magparehab ka kasi anong tawag nito para makatulong. So, hindi naman ako adik eh. Tumitira lang ako pero hindi ako adik. Yung mga ganon, ang hirap. Ang hirap. Hindi ka makakasolve ng problem. You cannot find solution to somebody or to a situation where you don't accept that there is such a problem, no? I just hope the president realizes that because ngayon, di ba nagka-cancel nga sila? Dito na lang, pumunta ng Alabel. Pinagbawalan yung media na pumasok. Kasi, for what reason, we do not know. Tapos makakakita ka ng video, kumakaway siya, walang kumakaway pabalik. So, ano pa bang pruweba ang gusto mo, Mr. President? Para sabihin, alam mo, mahirap. Sa totoo lang, ang hirap ng spin, no? Kung spin doctor ka man, o PR man ka, o crisis manager ka. Kaya ngayon problema nila, walang gustong tumanggap ng communications. Kaya ako, nagre-recommenda na nga ako, yung mga alam kong loyal pa rin sa kanila, no? Katulad ni kaibigan kong si Leslie Bocobo, no? Isang manunulat. Kasi balita ko, tinanggihan din ito niya yung offer to the communications. Hindi naman effective si Jay Ruiz. Although si Jay Ruiz, kapamilya pa nila yan, related pa sa mga Marcos yan. Wala namang kredibilidad. Ako, kaibigan ko si Attorney Claire Castro, pero unfortunately, whenever she's fast becoming the laughing stock of everybody. No? Every time she opens her mouth, contempt ang tao, contemptuous na sa kanya. Hindi na sila nagpapaniwala dahil walang credibilidad eh. So, yun ang problema natin, no? Ang dami naman nilang pwedeng kunin. Nandiyan si Jared Pulido. Kung gusto nila na walang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi araw-araw, no? Nasa kanila yun. Pero, yun nga ang problema nating malaki. Dahil isang araw sasabihin ng presidente, tanggap niya may problema. Sa susunod na araw sasabihin niya wala namang problema. Saan pupulutin ng bansang ito kapag kaganyan yung... Although ako, I am not surprised, no, Admar, kasi from day one of his presidency, he has become consistently inconsistent and inconsistently consistent, no? Opo, ito pang isa pang Sir Jay na balita din na kung saan kung may bagong PNP ay yung mga nag-submit ng kanilang resignation o courtesy resignation sa Pangulo ay nanatili pa rin. Tulad na lamang, batay nga sa anunsyo kahapon ni E.S. Bersamin, ay yung pagbibitiw, hindi tinanggap o tinanggihan nga ni Pangulong Marcos Jr. yung pagbibitiw ni na DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla at DND Secretary Gilbert Chodoro. Alam mo, sa totoo lang, dalawa pa lang ang talagang pinapalitan niya eh. Dalawa pa lang, yung chairman ng CHED at saka yung Solgen. No? Wala naman siyang ibang pinalitan eh. Kadali-dali naman yun. Kung tinawag na lang niya, oy, Prospero, halika nga rito. Total, nakaserve ka na ng matagal dyan sa CHED. Papalitan na kita. You don't have to call for a general resignation. Courtesy resignation of everybody. Alam mo, optics yan eh. Pakitang tao pagka ganyan, no? And it doesn't speak well of leadership, no?
pagka ganyan, gusto mo lang pala magpalit ng Solgen, di sinabi mo lang sana, oy, Nards, halika nga, punta ka sa opisina, usap tayo. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo kasi alam mo, dami, ayaw na kitang para makapag-practice ka ng maayos sa loo mo, bigyan na natin sa iba muna yung Solgen. Ang dali-dali naman Isipin mo, magigimik ka, pare-resign mo lahat, pagkatapos wala ka naman palang papalitan. Actually, kahit naman sa human settlements, hindi naman siya nagpalit Nilipat lang niya anong pangalan nito? Yung Acuzar. si Acuzar, dahil una matanda na. Pero ang pinalit, tao rin ni Acuzar Kontraktor din di ba? So wala rin. So wala. Do you expect kakayanin ni Aliling na magpatayo ng 1 million houses in 1 year? Wala. Unang-una, walang pera. Wala nang pera gobyerno ang deficit spending natin nasa 415 billion first quarter pa lang. Kaya nga tayo kaya nga ang gobyerno utang ng utang, no? No. Huli na lang, Sir Jay, sa tingin mo, sa natitirang mga taon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos o ng Marcos administration, nakikita mo bang makaka-recover pa tayo? May mga pagbabago pa ba? Naaasahan ang taong bayan? Pagdating sa pangunahing bilihin, kinakailangan maghigpit pa tayo lalo ng sinturon. Kasi wala akong nakikita kasing dahilan para mabago yan. Dahil unang-unang, ngayon pa lang, ang presyo lang ng bigas ng palay, no? Kaming mga magsasaka, kaming nasa bukid, maangal na, wala na. Halos 13 pesos na lang per kilo. Ang production cost nasa mga 17 pesos na. So, sino pa magtatanim ng palay? Kung iasa naman natin sa importer, ang makikinabang lang naman dyan yung mga kliyente ni First Lady sa kanilang law office ng mga importer ng bigas at smuggler ng bigas. No? So, yan, isa pa yan. Ngayon, kung sa crime, I don't know. No? I don't want to prejudge Nick Torre. Baka sakali, no? O basi nung sa Bisaya pa, malamdagan siya sa Espiritu Santo, niya makahimo siya og milagro, no? But that is like wishing for a Lazarus to come back from the dead, no? So, ano pa ba? Ako naman, ang pinaka masasabi lang na ang ko lang is tayo as an individual, gumawa lang tayo ng diskarte sa ating sarili. Huwag tayong umasa na sa gobyerno kasi we don't like to get frustrated again, no? But pwede pa ba? Pwede naman kung gugustuhin niya, no? Kung gugustuhin niya, pagkakaisa ng bansa, madali, no? Ang dali-dali niya kung ako ang gagawa, unang-una, sige, ba't tayo nagkakaway kasi politika. Sige, ano ba sabi ng ICC? Kinakailangan ng state na tatanggap kasi para lalayain nila di sabihin na, sige, we're willing to get him back. Di ba? Mr. Duterte, send him tomorrow. We will welcome him. Tapos, I will sit down, I will convene the National Security Council, inviting all former presidents, including the incumbent vice president, para magkaisa na tayo. Pwedeng gawin Lahat ng ito pwedeng gawin, no? Sasabihin ko lang naman, Boying Rimulya, ni-retain na kita. Yung binuhay mong kaso na walang kakwenta-kwenta, you tell your fiscal to withdraw the case na para makalabas na si Pastor Kibuloy at magkasama sa usapan, magkaisa na tayo. Pwede naman yun Ang problema is he willing to do that? Yun ang more important question. Because if he's not willing to do all these things na pinag-uusapan natin ngayon, let's forget it. No, walang kapag-apag-asa ang bansa natin. But if he's willing to take the steps na para sa kabubuti ng bansa, pwede. Wala namang imposible rito. Sabi pagka lalo na sabayan natin ng dasal yan, magagawa at magagawa lahat Opo. Yun lang po.